wonderful story of a USANA associate and leader in USANA? Okay, so ready na ba tayo? Palakpakan po natin ang ating next speaker, our one-star Diamond Director, Caleb Ed Pao. Hello everyone! Yan, so welcome to me, yan, dito sa Bacolod. So, again, my name is Caleb Ed Pao and I've been with USANA for 14 years. Okay, so matagal na po. I started at the age of 24. So, sa tagal ko po sa USANA, this is my first time to be here in Bacolod. First time ako na-invite dito. Okay, and totoo talaga, grabe yung warm na welcome, no? Parang lahat talaga ng mga tao dito ngumingiti. So, pero tingnan nyo nga yung katabi nyo kung nakangiti. Okay? Kasi parang gutom na yata. Okay? Pero okay, mag-alala. Meron po akong, kasi sabi ko nga, medyo challenging na yung talk ko ngayon. Alam nyo kung bakit? Kasi alam ko, pagod na kayo. Tama? Pagod na ba kayo? Hindi. Wow. Pero wag po kayo maglala, meron po ako magic powers. Alam niyo po ano yun? Ano? So, pag nagsasalita ako, di niya namamalayan, 3 oras na pala. Alright, so, pero again, welcome sa inyong lahat dito sa USANA and welcome back sa ating lahat for having this kind of event so that at least we can, let people really know about USANA. So, siguro, mabilis lang naman ako. Okay, so sabi ko, I've been with USANA for 14 years. Saan ba ditutok? Yan. Okay. So kanina, sabi nga ni Verly, Mentor Verly, it start with a dream. So dun lagi namin sinisimulan. And gusto ko lang tong i-summarize ngayong gabi. Okay, so ang gagawin ko is more on summary. Imagine niyo yung 14 years, isa-summarize natin in 5 minutes. Okay? So ready na kayo. So, actually, ito talaga this is what really got me here also in USANA because sabi nga, when I'm being asked by people, what's the USANA difference? Like ko lang sinasabi, it's our founder. Why? Because ito yung network marketing company nagtayo, hindi negosyante, but a scientist. So ang main focus talaga niya is to what? Promote through health. So if you will ask the majority of the people kung bakit sila nandito sa USANA, the business side of it is just a bonus. What attracted everyone here in USANA, at first, pag na-present sa kanila, di ba, kung mapapansin nyo, karamihan, medyo negative about the business, pero it's just really the products that people saw na makakatulong sa health nila, that they got into the business, then naging bonus, got into USANA, and naging bonus na lang yung negosyo. Kasi ako naniniwala, sabi nga, kapag may magandang produkto, may magandang negosyo. Most definitely. Kasi nga yung mga minsan, pipitsugin product, may maganda pang negosyo. How much more kung maganda yung produkto mo. Okay? So sabi nga ni Dr. Myron Wells, diba, aim of a world free from pain and suffering, free from disease, the USANA family will be the healthiest family on earth. So mapapansin nyo, wala naman nakalagay sa vision na payamanin tayo. Okay, but it's really focused more about what? Health. Kaya kami kasabihan, health is wealth. Okay? So tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Okay? Mukha ba yung healthy? Okay. Or gustong maging healthy? Gusto maging healthy. Okay? So, ngayon, konting background lang po, no? So, ito po ako nung bata ako. So, mapapansin niyo po, sa picture, hindi po ako yung bata na nasa, yung parang nagdo-doktor. Ako po yung nakatag doon sa, sa skeletal system. Okay? So, ganyan po yung mga kaibigan ko. Pag tinatag ako sa Facebook, sabi ko, wala naman ako doon sa picture na yan, So, yun pala, nakatag ako doon sa skeletal system na yan. Okay? So, bakit? Kasi nga, sobrang sakitin ko po ng bata ako, sobrang payat ako. Okay? So, ito rin po, makikita nyo, diba, nakatagulit ako sa skeleton. Okay? Pero, ito po ako pagka-graduate ko ng college. Yan. Okay? So, 23 years old. So, I'm an applied math major in information technology. So, kaya po yun yung kinuha kong course. It's because ang mindset sa akin, kapag IT ka, hindi ka mawalan ng trabaho, which is true. Okay? And malaki ang sweldo, which is also true. Alright? So, kaya yun po yung kinuha kong course. Okay? Pero, what happened to me was, at a very young age, 19 years old, third year college pa lang po ako, that was the first time I was now introduced to business. And doon ko na-realize na may opportunity pala na hindi pinag-uusapan kung ano yung educational background mo, hindi pinag-uusapan kung ano yung itsura mo, hindi pinag-uusapan kung ano yung edad mo,
ang pinag-uusapan lang is yung willingness mo lang din na matuto. Eh di ba lahat naman tayo nung nag-aral tayo sa school, we were just willing to learn. Tama, but when I was immersed to the opportunity of business, nakita ko na halos karamihan din nga pala ng mga mayayaman nagiging financially successful sa mundo are also into business. So sabi ko, bakit hindi ko rin siya aralin, no? So, yun po yung first encounter ko sa negosyo, kaya favorite ko rin po itong quote na to, no? Sabi nga ni Les Brown in his own words din, sabi nga, once the mind of a person has been expanded with an idea or a concept, it will never be satisfied to going back to where it was. So, parang ganito, kunwari, you were in an environment na ang financially successful na kumikita ng malaki, sabihin na natin 50,000. So, yun yung kinalakihan mong environment. So, ang set na mind sa mind mo is yung 50,000 na yung malaking income. But once you meet a new person who's making 100,000 or more, ano nangyayari? Yung psychological wallet nga daw na-stretch. So, in short, yung 50,000 ngayon, hindi na siya malaki sa'yo. Kasi bakit? Natanggap na ng utak mo na may 100,000 pala na possible pa. So, 50,000 lumiliit na siya. So, ganun po yung nangyari sa akin. Nung na-immerse ako sa negosyo, I met people from different walks of life who are making big amounts of money. Okay? So, yun nga lang. Siyempre, hindi ko naman siya linya, no? Pero, that is when I started to also dream big. Doon lang po talaga nagsisimula yun. Okay? Ang problema kasi sa karamihan ng mga tao, minsan, most people have already stopped what? Dreaming. Tama? And one time, may nakausap nga po na kaibigan ko rin. So sabi ko sa kanya, okay lang ba pag-usapan natin yung pangarap mo? Pero nowadays kasi ang pangarap, hindi siya normal conversation. Pansin nyo, pag pinag-uusapan ng pangarap, dapat may beer sa harapan. Kasi bakit? Usapang lasing. Okay, pero when I asked him, okay lang ba pag-usapan natin yung pangarap mo? Actually, natawa siya. Pero that's when I told him, alam mo kung bakit maraming tao hindi nakukuha yung pangarap? It's because pinagtatawanan lang nila yung pangarap nila. Sabi ko, ang pangarap hindi yan pinagtatawanan. Ang pangarap, sineseryoso yan. Tama? Kaya okay lang ba? Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, seryosohin na natin yung pangarap natin. Oo, Okay? coach. Yan, okay. So, ngayon, dahil nag-start na ako magnegosyo, okay, isa-summarize ko na lang po, ang nangyari, pagka-graduate ko ng college, di na po ako nag-work. Ang pinurso ko, business. So kaya medyo galit po yung parents ko kasi, di ba, parang pinag-aral ka pa namin, tapos parang ganyan lang, magbebenta, so parang walang future. Dumating po ako sa point na nabaon ako sa utang kalahating milyon kasi walang experience. Okay, so, kaya naging ganyan po yung itsura ko. Mas lumala. Tama? So I was already 23 years old during that time. Okay? So, tingnan nyo nga po yung katabi nyo, mukha bang may utang. Okay mo, stress, okay? So, pero, the lesson there is, sabi nga, wala naman taong hindi nag-feel. Tama? Lahat naman nag-feel. Pero a person who completely fails in life is a person who stops trying. There's no So, wala naman talagang taong nag-feel, pero walang taong nag-give up. Kasi may marami rin po akong bagsak nung college, BS Applied Math eh. Okay, may pang matalino po yung course ko eh, di ba? Pinilit ko lang. Okay, pero di naman ako matalino, di ba? Pero marami akong bagsak, but I still have my degree. Alam niyo kung bakit? Kasi may summer naman. In short, ganun po ako kasipag mag-aral. Gusto ko pati summer, nag-aaral ako. Actually, hindi ako nag-aaral pala. Pumapasok lang. Okay, so magkaiba po yung nag-aaral sa pumapasok lang. Pero alam niyo po, napatunayan ko, matalino po pala talaga ako. Alam niyo kung bakit? Okay. Sabi kasi narinig ko sa daddy ko, sabi ng daddy ko, alam mo sa lahat ng mga anak ko, dyan kay Caleb boy ako bilib na bilib. Sabi, niyayabang niya sa mga kaibigan niya. Eh feeling ko naman, ano kaya yung bilib na bilib siya sa akin, di ba? Sabi niya, sabi naman, bakit ka bilib na bilib dyan sa anak mo na yan? Sabi kasi sa lahat ng mga anak ko, yan lang ang anak ko na never ko nakita nag-aral. Pero pumapasa. Okay. Pero sabi ko, yun yung totoong matalino. Hindi nag-aral, pero pumasa. Kasi bakit? Yung nag-aral, given. Papasa nag-aral eh. Pero hindi nag-aral, pumasa, matalino. Tama? Okay? So, tingnan mo nga yung katabi mo ulit. Mukha ba yung matalino? Matalino yan. Hanggang ngayon, nandito pa eh. Tama? Okay. So, pero ito po yung lesson na gusto kong i-share sa inyo dyan, no?
normally, whatever problems or bad situations we are all in right now, okay, kaya yan inaalaw ni Lord na pagdaanan natin, hindi dahil gusto niya tayong parusahan. Although there are consequences kasi sa mga wrong decisions. Okay, but kaya niya inaalaw din na pagdaanan mo yan, it's because He wants to change something in you. And sabi nga ni Mentor Verly kanina, which is true, no? Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi lahat po ba rito kahit paano nagdadasal? Okay, Yes. ang isa po natutunan ko sa buhay, when you pray to God for something, si Lord, hindi niya po ibibigay yung sagot sa prayer mo instantly. Tama? He will answer most of the time our prayers in a form of what? An opportunity. Kaya nga diba may movie yung kay Bruce Almighty na nag-pray siya na maging close yung family niya. Tapos puro daming problema dumating sa family niya to the point na nag-away sila palagi ng asawa niya na maghihiwalay na sila. Tama? Tapos dun sa movie na yon, na-meet nung wife, si God. Okay, parang movie lang siya. Pero he asked na parang kinamusta siya ni God dun sa movie. Pero eventually, kinuwento niya na yun nga, maraming silang problema para maghihiwalay na sila ng husband niya. But God told her in that movie, sabi, if you pray to God for patience, do you think bibigyan ka ni Lord ng patience? Or bibigyan ka ni Lord ng opportunity para maging patient? Tama? So when you pray to God for courage, do you think God will give you courage? Or will He give you the opportunity for you to be courageous? Tama? So, yan. Thank you. Okay? So, ayan. Pag na-distract mo ako, ulit ako sa umpisa eh. ulit na po. Gusto niyo po ba? Ulit tayo. Joke lang. Okay, so in short, di ba yung lesson doon is what? Kaya nga sabi ko, nung napanood ko yung movie na yun, kailangan maging maingat na ako mag-pray. Kasi di ba pag nag-pray ka, Lord, please give me strength. O di anong bibigay niya sa'yo? Daming hirap. Kasi paano mo malalaman na God was able to sustain your strength kung wala kang paggagamitan ng strength. Kaya simula po nun ngayon, pag nagpipray na ako, hindi na ako humihingi. Alam niyo po kung anong prayer ko lagi? Kiniklaim ko na, thank you. Okay? Lord, thank you. Okay? So, blessing na. So, I believe, kaya nandito pa rin kayo ngayon, it's because at some point sa buhay nyo, you prayed, Lord, keep me and my family healthy. Meron ba nagpipray nun? Okay. So in short, hindi ka lang bibigyan ni Lord ng force field sa flu. Okay? But He will give you an opportunity for you to take good care of your health. Kasi may kasabihan, health is a gift, but being healthy is a responsibility. So niregaluhan na tayo ngayon lahat ng health, but yung responsibility ba para alagaan natin yan, ginagawa natin. Pag hindi mo ginawa, tama? Ano mangyayari? You will lose your health. Kaya nga napansin ko, karamihan ng mga Pilipino, hindi lang Pilipino, mga tao, pag nagpipray talaga tayo kay Lord, gusto natin miracle lagi. Alam niyo kung bakit? Ganito, sample. Lord, please bless this food to nourish our bodies, keep us away from sickness, in Jesus' name, Amen. Paabot nga nung crispy pata. Tsaka yung sisig. Tama? So in short, anong pinagpipray mo? Lord, di ba parang ganito yung naging prayer? Lord, pwede po ba yung crispy pata? Bless mo ng maraming antioxidants, vitamins and minerals para pag kinain ko po yan, manorish yung cells ko. Tama? So nagigets niyo yung attitude natin na gusto natin maging healthy pero yung actions natin directly opposite sa prayer natin. Okay, and that's a big lesson. And I know probably some of you also prayed, Lord, please help me or provide para makapag-provide help me and my family with our finances. So, hindi naman si Lord maglalagay lang ng pera sa bank account mo instantly, but He will give you an opportunity so that you can make what? Money. Tama? Kaya again, pasalamatan niyo yung mga nag-invite sa inyo rito. Kasi bakit? Sila yung ginamit ni Lord na instrument. Okay? To give you an opportunity. Tama? Kaya nga sabi, when you pray for something, be sensitive for the opportunities. Kasi yung mga opportunities na yun yung sagot ni Lord sa prayer mo. Kaya nga may kasabihan, di ba? Pray as if everything depends on God, but work also as if everything depends on you. Di ba may kasabihan din, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay?
So that's when the USANA opportunity came to me. So this was way back 2009. I was 24 years old. So right now, I just turned 39 last week. Okay, so next year, magpo-40 na po ako. Tama? So, imagine niyo kung gaano ka powerful talaga ang nutrition. Kaya nga sabi, walang taong pangit, meron lang taong kulang sa nutrition. Tama? Okay. So, that was my my mentor. Nag-start ako. Yan yung day 1 ko sa USANA. So, imagine the hope. Okay? The opportunity gave me. Hindi pa po ako niyan healthy. Hindi pa ako niyan mayaman, kumikita. Okay? Pero I was just given hope because I saw an opportunity na pwedeng mag-improve yung health ko at mag-improve yung status ng finances ko. Tama? Kaya nga sabi, di ba, ang taong ang isang reason lang, ang tao nag-give up or usually nagpapakamatay pag nawalan na siya ng pag-asa. And isang reason kung bakit maraming tao di na nagsisipag kasi nawalan na sila ng pag-asa na makuha nila yung pangarap nila. And I hope na as you're here right now, this opportunity will help you, no? Will give you, sabi nga ni Mentor Verly, that hope na dreams really do come true. So, tapikin mo ulit yung katabi mo, sabihin mo, dreams really do come true. Dreams. Okay. Kaso baka mamaya pag tingin mo sa katabi mo, ikaw kasi yung pangarap ko. Okay, wag ganon, okay? So, ito po yung mentor ko. So, one of the persons that I'm also thankful for, his name is Mentor Billy, and share din kanina. He's a 10-star Diamond Director also here in USANA. So, yan lang kami nun, mga totoy. Hindi nyo po nakikita, ako yung nasa right side. Yan, okay? So, syempre, sabi nga, may mga challenges, okay? One of the challenges talaga sa amin, at least right now, I would somehow tell you all, it's easier to do the business now compared to before. Why? Sa lahat ng pinakitang track record ng USANA, ang dali na mag-convince ng mga tao. People who gets to hear about USANA, isang presentation mo lang, oo, narinig ko na yan. Maganda yung products, may maklala ako, nagtitake na yan. But during our time, it was hard because hindi pa siya naririnig talaga ng mga tao. And siyempre, nag-aalok ako, tama? So, karamihan ng mga inaalok ko, minsan, niloloko ako. Although mga kaibigan ko sabi, sige, balikan mo ako pag healthy ka na. Okay? Hindi pag mayaman ka na healthy, kasi health yung binibenta. Mukhang addict, tama? Okay. So, yan. So, ngayon, if I will summarize, okay, kasi summary lang itong gagawin ko po, no? As you've been hearing a lot of travels, yung income, yung business, but this is what I'll tell you. Money is the last thing that you will enjoy when you join this business, when you do this business. Okay? But when you go through the process, believe me, money is given. Because if you'll ask me, what's the first thing that I enjoyed the most ever since I joined USANA? It's not money. Kasi hindi naman ako kumita kagad. There's no such thing as get rich quick. Di ba? Okay. But the first thing I really enjoyed the most is my health. And totoo yung kasabihan na health is wealth. Sino rito ang agree dito sa quote na to? No amount of money will make you happy when you are in pain. Tama? Di ba pag broken-hearted ka? Parang ibang pain pala yun. Pero di ba pag may sakit ka, minsan nare-realize mo kahit anong dami mo ng pera, bali wala. Tama? Okay, kaya health is wealth. So sabi nga kanina, health is a gift, but being healthy is a responsibility. So meron akong question sa inyo ngayong gabi. Okay? Ano yun? Sino rito gusto niya pagdating niya ng 50, pagdating niya ng 60s, okay? If you're still in your 20s or 30s, or yung mga nasa 40s, pagdating mo ng 60 or 70, mukha ka pa rin 50 years old. Okay? Yung mga 30s naman ngayon, pagdating natin ng 50, mukha pa rin tayong 30. Siyempre, sinong aayaw doon? Tama? Okay. So, yung iba medyo choosy pa. Dagdagan natin. Sino rito, pagdating mo ng 60, mukha kang 30, tapos kumikita ka ng 1 million kada buwan. Sa pera talaga kayo na-excite, di ba? Pero, bottom line, okay, kahit tanggalin natin yung pera, di ba sabi ko, one of my goals is this. I hope you make this also as a goal. Sabi ko, gusto ko pagdating ko ng 50, magba-viral din ako sa Facebook, parang si Dieter Ocampo. Diba si Dieter nag-viral? Kasi bakit? 50 years old na siya, yung sa ABS-CBN na parang, diba? Kasi nga 50 years old, pero mukha pa rin bata, parang di tumatanda. Tama? Yes, sabihin na lang natin, there are people who have been blessed with good genes.
But I believe hindi lang siya about good genes, it's also about maintaining your health while you still have it right now. Believe me when I say this. Lahat tayo tatanda. Yes. Ang question, sino mauna? Tama? So, in short, di ba, pwedeng tumanda. Okay, sino mauna? Sino mauna tumanda? Okay, pero, in short, the best thing lang talaga that we can do about our health right now is to maintain it while we're still healthy. Prevention is better than cure. And yan yung challenge ko po sa inyong lahat. If you're feeling healthy right now, you feel na maganda pa yung katawan mo, that's the best investment that you can start to make for yourself today to preserve that. And how do you preserve it? Healthy lifestyle. Eating right, exercise every day, getting enough rest, and taking optimal nutrition. Okay? And dun papasok yung supplementation ng sana. Okay? So, the second thing that I also enjoyed yan. So, yan yung picture. Balikan ulit natin, di ba? Okay? Kaya, health. Okay? Kasi, yan. Okay. Yan. Wow! Siyempre, complex natin yan. Tawag dyan, glow up. Alright. So, the second thing that I enjoyed the most ever since I became part of Nisana is the environment. Totoo po yun. May kasabihan nga, di ba, na parang sabi, actually, may kasabihan nga na if a flower doesn't bloom, do you blame the flower or do you blame its environment? So, may factor din na malaki kasi yung environment. Yes, pwede minsan may problem yung flower. Pero most of the time, may problem din yung what? Environment. Tama, kailangan i-check mo, healthy ba talaga yung soil, dinidiligan ba talaga siya? Okay? So, ako, eto yan. Di ba may kasabihan na, you are the average of the people that you always hang out with. So, sa school, pagkasama mo mga bulakbol, ano ka? Bulakbol din, most likely. Kasama mo nga sila eh, tama? Pero kasama mo palagi mga palaaral, ano ka rin? Palaaral. Most likely, maganda yung grades mo sa school. And why did I say words are powerful? Because your environment also, what? Yun yung nag-i-influence ng, ng mindset mo through the words that they tell you. Okay? And ako, ito po, nung nakita nyo kanina, di ba, mukhang addict. Okay? Pero, may aaminin po ako sa inyo. Ito yun. Never in my entire life, na-feel ko po talaga na pangit ako. Okay? Sabi nga, confidence is the key. Okay? Bakit? Alam niyo po kung bakit? Proof ko po to. Because when I was in grade school, meron po akong favorite na teacher na every time yung teacher na yun, nakikita ako, pinipisil niya po yung pisngi ko. Pero nag-iisa lang siyang teacher na ganun sa akin. Wala nang iba. Pero lagi niyang pinipisil yung pisngi ko, sabi, ang cute po talaga. So, na-register po sa akin, simula bata ako, cute ako. Tama? Kaya totoo yan, di ba? Minsan may mga cute ng bata, lagi sinasabihan, ang cute, nung tumanda, kabaliktaran. Pero confident, kasi feeling niya, cute siya. Kasi yun na program sa kanya. And totoo talaga yun, words are powerful. Kaya choose to put yourself also in an environment where people see the potential in you. And I was thankful in that environment. In you sana. Kasi nga may kasabihan, di ba? If you look at a man, the way that he is now, in short, pag dinudge mo siya kung sino siya today, he will only become worse. But if you look at a man, based on the way that that person could be, then he will end up what he should be. And yung mga nandito ako sa isa, lagi lang sinasabi sa akin, Caleb, someday you'll be one of the diamond directors in Yusana, you'll be one of the successful leaders. Pinanghawakan ko lang din po yun. So in short, nautulang din ako. Okay, pero sabihin na lang natin ganito, dalawa lang ang tao sa mundo. May nanguuto, may nagpapauto. Kung ako magpapauto na ako dun sa mga taong inuuto ko that I can become better. Tama? Okay? Okay. So, kaya sabihin mo sa katabi mo, ang cute mo talaga. Okay? Alright. And third is personal development. Okay? Kasi ito po lagi niyong tatandaan, yung sitwasyon mo, hindi po yan magbabago hanggat ikaw hindi nagbabago. So, your situation will only change the moment you start to change. Ang problema kasi sometimes we want other people to change.
We want our situation, we want our environment to change. No, hindi po yung magbabago. Tayo yung kailangan na mag-improve. Okay?